Kasado naman ang public address ni Pangulong Duterte sa araw ng Huwebes, June 4. Ayon po kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, nasa Davao City ang Pangulo para tignan ang sitwasyon sa rehiyon ng Mindanao. Magkakaroon din na niya ng official functions ang Pangulo sa Davao, kabilang po ang ulat sa bayan at pulong kasama naman ang ilang miyembro ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Pero sinabi mga kaibigan ni Secretary Roque na pupunta ang ilang miyembro ng IATF sa Davao para sa public address sa June 4 at bulong kasama naman ang Pangulo. Bumiyahe patungong Davao City ang Pangulo noong Sabado, Mayo at 30. Walang pag-aalinlangan itong si Congressman Rubio Matanzos, ang Dictator of Season, sa kanyang paninindigan na mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Ayon sa naturang actress, matagal na raw at institusyon na ang ABS-CBN, kinalaka niya na, kinagisnan na, at talaga naman nakatulong naman talaga sa maraming mga Pilipino, partikular na yung mga bagong artista na nag-aartista. Hindi lamang yan, marami daw pinansaya. Kung kaya kinakailangan daw sana ay magkaroon ng puso, magkaroon ng pangunawa at pag-isipang mabuti na kung saan ay karapat-dapat daw na mabigyan ng prangkisa ang naturang controversial na TV station. Hiningi naman ng Senado ang full transparency ng Department of Health sa kanilang datos sa COVID-19. Ayon po kay Senate Minority Leader Frank Drilon, hindi raw maiwasan na pagdudahan na baka may itinatago ang DOH makaraang baguhin ng paraan ng pagre-report pagkatapos po ng higit 2 buwan. Ayon po kay Drilon, dapat daw maging tapat ang DOH sa reporting dahil mas hindi makatutulong kung magkakaroon ng manipulasyon sa data. Sa karanasan niya ng maraming bansa, malaking tulong sa paglaban sa COVID-19 pandemic ang pagkakaroon ng transparency. Inalimbawa ni Drilon ang South Korea na day 1 pa lamang ng pandemya ay hindi daw po itinago ang tunay na sitwasyon kaya't mabilis na nakontain ang virus. Kabaliktaran naman ito sa China na dahil sa hindi nilabas ang tunay na sitwasyon, marami sa kanilang mamayan doon ang namatay. Mensahe pa ni Senador Drilon sa DOH, magpakatotoo daw at ilabas ang tunay na datos. Okay, yan po yung iba't iba pong saloobin po ng ating mga OFWs na sabi nga po nila na maski sila ay simpleng OFWs lamang po, sila po ay nakakaintindi po ng katotohanan at sila naiintindihan po nila kung ano po at talaga pong aim nito o ibig mangyari ni FLM. Naiintindihan po nila yung propaganda po ni FLM, kaya po siya po nag-humanitarian. Pero lahat naman para sa akin naman, gusto ko pasalamatan si FLM sa panahon ng epidemya po ay naging kabahagi po siya sa pagtulong sa kanyang kapwa. Ganun pa man po, sabi ko nga po, ibahin po natin yung nagawa po niyang tulong kasi marami naman po talagang tumutulong at nakakatulong. Hindi lang naman si FLM lang naman po ang nakatulong, di ho ba? Ang dami-dami ho, mga mayayaman, mga simpleng tao na tumulong po sa ating pong bansa sa panahon po ng FLM. Pero hindi po kasi sila nagkukuda, kaya hindi po sila napansin po ng bayan. So tanging si Mangusin lang po ang nagkukuda habang po siya ay tumutulong at nagbibigay po ng kunting ng mga bigas. Kasi actually hindi naman po totoo pong lahat. Gawa po ng yung kaban-kaban naman po yung mga tuni-tunilada na sinasabi ay hindi naman po naging totoo naman po ang lahat. Na ko tuloy, akala ko dito ako nakatingin sa microphone, dito pala yung camera. Sorry po, naingot po ako dyan. So, pinapasalamatan naman po natin si FLM po diyan na maski pa paano, meron naman pong naisaing po yung mga ibang nakatanggap po na sa kabila po na hindi naman po naging totoo talaga po yung tunay-tunilada pong bigas kasi kadalasan po doon, nung una po, puro mga picture lang po yun, puro videos po yun at aminado naman po yung mga yun po sa ating mga sources na binabayaran po ng 3,500 peso yung mga truck na yan para lamang po mapicturan po sila yung mga truck ng bigas na yan. Yes, so dahil po sa ka-expose po ng mga vloggers sa mga gawain po ni Mangusin, dahil kilala na po ng may ibang vloggers before si Mangusin po, yung ibang loyalista, hindi rin naman vloggers yung iba. Pero yung mga iba, nagbibigay po ng source po sa amin. So, kilala na po kasi nila before
before presidential election po. So minsan na po na naging impostor po si FLM sa pamilya pong Marcos. So kilala na po ng mga solido pong leader po ng mga loyalista. Kaya po ganun-ganun na lamang po yung pagbibigay po nila ng informasyon po sa mga katulad po namin. Doon namin naman po namin na pag-aaralan po ang lahat. Kasi kung bubuksan po natin yung ating isip po, simulat sa pulpo, totoo pong nag-humanitarian si FLM po mula po sa mga eyeglasses, pero ang dami po niyang natubo po doon. Ang dami nga pong tinapos ni FLM kung susuriin po natin yung mga vlogs po niya. Naging optometry ba ang tawag nila doon? Optometry sa mata, optometry. Naging optometrist na nga siya dahil siya na yung taga-silip doon sa mata ng mga tao. Naging libre man po yung salamin. Sabi ko nga po sa inyo noon, yung mga ganung salamin dito sa Hong Kong ay tig $10 lamang po yan sa kalye. At kung kukunin mo ng bulky sa China, mas mura pa po. Kaya po siya hinuli doon sa Baguio kasi wala po naman po siyang kaukulang lisensya. At siya na nga po yung nagdodoktor-doktorang ututusin. Marami po kaming ebidensya niya nakuha po mismo kay FLM. Dahil yung pong grupo po ng Tik-Tik po ay nakasama po niya mismo si FLM. At dati pong kasama niya talaga si FLM sa lahat ng lakad niya halos. Kaso nga lang, makita po niya na talagang mapatunayan niya na there is something wrong po doon sa mga ginagawa ni FLM. Talaga pong ginawa po niya lahat ng paraan para makaalis po siya sa poder po niya. So alam niya po lahat kung ano po yung mga nangyari po sa mga nakaraan. Hindi natin po sinisiraan dito si FLM, pero let the justice serve po. Ayan po yung lagi pong inaano po ng Marcos, kaya po sila hindi nagkukuda kasi ang sa kanila po, let the justice serve. So kaya po ngayon po umaandar na po ang hustisya dahil po nung hinuli po si FLM as a Norman Mangusin at Alejandro Antonio po, panahon pa po ni Aquino noon. Nakita naman po natin kung gaano po kabagal po ang gobyerno po ni Aquino before. Alam po natin yan. Sorry po doon sa mga nakikinig ng mga yellow tard, but it's true po, kaya ko pong yan. At talaga naman pong ngayon mo gawin ngayong panahon po ni Duterte at tiyak na tabla-tablahan na lang po. Hindi po papayagan po, hindi po kukundinahin ng batas po ng Duterte sa ngayon. Ganun po kalaki po ang tiwala po namin sa batas po ng Duterte. Ngayon po nagyabang siya, lumantad po siya, nagkukuda po siya, at akala po niya lahat po ng pagkakataon matakasan po niya ang batas, pero hindi po. Meron pong Diyos. Ang Diyos po ang hustisya po doon sa mga tao pong mga inape at doon sa mga tao pong mga niloko po niya. Kaya ngayon po, ang hustisya po ay pumaayon na po sa mga biktima. So, nandito po tayo ngayon para po nakikipagtulungan po na subaybayan po ang kaso po ni Norman Mangusin. At doon sa mga vlogger ni Norman Mangusin, ang masasabi ko lang po, sana maging patas naman kayo kasi vlogger kayo dapat maging transparent po kayo. Dapat yung totoo lang ang ibalita niyo sa mga tao kasi kayo po yung pinakikinggan ng mga tao. Nakikinig ang mga tao sa inyo. So bawat salita na namutawi sa inyong mga labi, nagre-rema po yun sa mga tagapakinig ninyo. Bakit hindi kayo magsalita ng tama? Huwag mo natin sabihin po na hindi po pantay ang batas at bias po ang NBI kasi kung tutuusin, napakatagal na nga po ang kaso po ni Norman Mangusin at ngayon lang panahon ni Tatay Duterte po nagkaroon ng chance para ito po ay mabunyag at mahuli po siya at ngayon pa lamang po makakatingin po ng hustisya yung mga tao pong biniktima niya. Miss Queenie, sa nakikita po natin ngayon o naririnig po natin ngayon, parang yung mga yung mga maka-FLM parang masama ang loob nila sa pagkahuli ng NBI sa kanila at ilan sa kanila na pinagsusutpetsahan ng NBI na naging bias sila at bakit daw hinuhuli ang isang taong kagaya ni FLM na nakakatulong naman daw sa bansa. So anong palagay mo rito? Anong saluubin mo sa pagkahuli ni Mr. Norman Mangusin o aka FLM? Para sa akin, siguro naman yung NBI, may basihan sila kung bakit nila hinuli si Norman Mangusin or Francis Leo Marcos. Tama. Then doon tayo sa punto na nakakatulong siya. Oo, nakakatulong siya. Sa paanong paraan? Dahil may niloko siya, gano'n. Or hindi ko naman sinasabing totoo yon.
saan nanggagaling yung mga itinutulong niya. Yeah. Mabuti yung gawa niya, tumulong siya, pero sa paraan niya, Oo. 'di ba? Oo naman. Yung paraan niya, hindi natin alam kung saan nanggagaling yung pondo na ganun ba siya kayaman? Ano bang asset na meron siya? Na para ipamahagi niya. Mm. Anong purpose niya para ipamahagi niya So, yung... para sa iyo, para sinasabi mo rin na questionable yung itinutulong niya, yung yaman niya. Oo. Bakit mo nasabi niyang gano'n? Gaano ba siya kayaman? Ang tanong. Dahil lang ba sa nakikita mong wala... Tsaka, ang pagtulong naman kasi hindi mo kailangan i-broadcast, tawag niyan, paano sa buong Pilipinas na ito nakatulong ako, namigay ako. Isa pa yun. 'Di ba? Isa Parang pa ano yun. purpose mo? Kung wala kang purpose, hindi tahimik ka lang, tutulong ka ng tahimik lang. At saka yung paggamit mo ng dalawang pangalan. Hindi lang dalawa. Hindi lang tatlo ba? So hindi ako informed sa Tatlong isa. passport, 5 pangalan. Bakit? Ah. Kaya marami akong tanong. Tatlong passport hindi ko ang siya- ginamit niya, 5 pangalan. Hindi ko siya ginajudge, kundi nagtatanong ako kung bakit. Bakit niya ginawa yung mga ganung bagay kung ang purpose niya lang ay makatulong. Kung nakatulong man siya sa maling paraan, sana meron siyang mas magandang paliwanag. Okay. So Then sa NBI naman, hindi yan sila huhuli lang ng wala lang. Kung wala silang basihan. Okay. Okay, yun lang. Okay. Salamat Miss Queenie, salamat ng marami. Kasi nga ang ano naman ni Miss Queenie yung ganang kanya naman kasi na questionable nga rin po yung pagtulong po ni FLM dahil nga po sa kaalaman para sa kaalaman po ng lahat, hindi nga po makita kung ano po yung mga asset meron siya dahil wala po siyang DTI, hindi po makita po yung sa DTI kung meron po siyang mga business o halimbawa ito man po ay nakahukay man siya ng isang bundok na ginto. Kailangan dumaan pa rin po ito sa tamang proseso at inaano po yun, inire-registered po yan sa pangalan nito sa ano ng Pilipinas, Treasury po ng Pilipinas yata. Hindi ko alam po kung ano po talaga, basta alam ko po lalabas po yung totoo na siya po ay nakahukay ng ginto po, kung totoo pong nakahukay ng ginto po yan, kagaya po ng sinasabi niya na siya po ay marami siyang ginto dahil siya po ay anak po ng hari ng Cordillera. So marami po tayong nalalaman po tungkol kay Norman Mangusin na hindi po iba-iba po yung inconsistent po yung kanyang pong mga paliwanag. Sabi po niya na napakayaman niya, lagi niyang pinagmamayabang na napakayaman niya at maski magsunugan na po ng pera. Ngayon po, ito yung question nga po ng mga OFWs ngayon kasi ang mga OFWs po dito sa Hong Kong nangangamuhan ng tama, nagtatrabaho ng tama at sila po ay bumubuo po ng nagbubuo po sila ng pawis at dugo para lamang po kumita po ng kunting halaga. Pero hanggang ngayon hindi po sila nagiging milyonaryo. Ang tagal-tagal na po nila dito sa Hong Kong. Bakit po hindi? Kasi po maganda po yung nagtatrabaho po sila ng marangal po at ayun po sa kanilang kinikita. So isa po, kukuha pa po tayo ng ilang i-interviewin po. Ikaw Miss Geraldine, si Miss Geraldine naman po ito bilang bilang OFWs, anong masasabi mo dito sa ginagawang humanitarian ni Norman Mangusin na hindi malaman kung saan nagmula yung kanyang yaman dahil walang maipakitang DTI o businesses o pag-aari, wala siyang asset o any form of businesses na may papakita para pinanggagalingan ng kanyang yaman. So anong masasabi mo doon sa pagiging pag-humanitarian ni Mangusin at nahuli nga siya ng NBI? Ang mga tao ngayon ay yung mga FLM ngayon masyado nilang binabatikos yung NBI na nagiging bias daw sila. Anong masasabi mo, Miss Geraldine? Dapat maging transparent siya kung ano yung sources of income niya. Hindi naman masamang tumulong siya as long na hindi na niya kailangan mayaman challenge or anuman sa ibang tao. Ipakita na lang niya yung kung kahit hindi na niya i-post sa social media kung ano yung mga naitutulong niya sa tao. Tapos ngayon, magpo-question sila kung bakit siya nahuli kasi nga double identity siya tapos hindi alam kung ano ang source of income niya. Kaya be fair na lang sa both sides.
hindi naman pro, hindi against sa kaya dadaan naman siguro sa tamang proseso ang paglilitis sa kanya, malalaman sa huli kung sino kung ano talagang katotohanan sa pinaggagawa niya. Hindi ko po nilalamangan si Mr. Francis Leo Marcos sa kanyang kabaitan. Siya po ay aking hinahangaan. Pero kayo po, siya ay kanyang niyuyurakan, ang kanyang integrity and dignity. Yeah, I see that. Kaya nakikita ko yung niya, the ability and the charisma of Mr. Francis Leo Marcos. I admire his advocacy. That is the very number one thing. I love the person who tried to help and share the blessing to the needy. I wish I could do that the same. I try my best for small things to make other people happy in only way simple help. The simple kindness of act is very appreciated to each individual. But I just don't like people to intimidate me the way I am. I am here for a good reason, not just to be a warrior. So, like I said, you can step my head down. But when I stand up, be careful. You know? Kaya, mag-isip muna kayo bago nyo ako takutin. Dahil hindi pa ako natakot kahit kanino man. Kaya, thank you Rayan Niña Bantoto. Thank you so much for supporting FLM. And sana nakikiusap ako kung sino yung malapit dyan sa Manila na malapit kay FLM. Kung meron kayong panahon na siya ibisitahin, bisitahin nyo lang dahil kinukutsa kayo na followers daw ni FLM na wala lang makabisita sa kanya. Bigyan nyo ako ng informasyon bakit hindi kayo makabisita. Kung meron kayong kailangan, ipaalam nyo lang sa akin at kung anong kaya kong itulong, tutulong ako para lang makita nyo ang inyong idol na si FLM. Kumusta nyo ako? Sana naman, i-message nyo ako kung kayo ay may panahong makadalaw kay Mr. Francis Leo Marcos. Please lang po, kahit 5 kayo, 10 kayo. Ako na ako magpapakain sa inyo ng lunch. Mapuntahan nyo lang ang inyong idol para malaman nyo lang ang kanyang katayuan. Message nyo lang po ako. Dahil po ako'y nandito sa malayong lugar. Kung nandiyan po ako sa Pilipinas, ako po'y nandiyan para suportahan ng moral support ni Mr. Francis Leo Marcos. Talagang makita natin kung ano talaga ang katotohanan sa kanyang pagkatao, pero wala nga akong sapat na karapatan para halongkatin ang kanyang katauhan. Kaya sa mga nangyayaring ito at ang mga nananakot sa akin, bawal pumasok. Kung sino man ang gustong pumunta bakit NBI, I will address to you. If someone like to visit Francis Leo Marcos, don't condemn the rights of the people who would like to support Francis Leo Marcos. He is not a public enemy number 1. You don't condemn the people. This is against the human rights. This is against the democracy. NBI, whoever the director of NBI, let the people, whoever like to visit Francis Leo Marcos, to visit him. Don't condemn the people, because if you condemn the people, you are violating the democracy of the country. Any institution, you have rights to have a visitor. By law, he is not a convicted criminal. So by law,
anyone can visit him. Why you guys condemn? Don't condemn the people who has right to visit Francis Leo Marcos. Ireklamo ninyo, bakit hindi ko pahintulutan? Yun, Carl, ireklamo ninyo, bakit hindi kayo pahintulutan? Dahil karapatan niya ng bawat isang mamamayang Pilipino na kilala si Francis Leo Marcos. Magdala lang kayo ng inyong ID. Sino kayo? Anong business nyo kay Leo Marcos? Sabihin nyo, gusto nyo dalawin. Like I'm telling you, NBI, don't condemn the rights of the people. This is against the democracy. Pahintulutan nyo ang may gustong bumusita kay Francis Leo Marcos dahil huwag niyong kondenahin ang karapatang pantao. Dahil karapatan niya na magkameron siya ng visitors sa kanyang selda kung saan man siya naroroon. At uulitin ko ulit ito. Ngayon ay 1 ng Hunyo, May 19, kinondenan niyo ang kanyang karapatan. Dapat nasa husgado na siya for the hearing. Whatever the case is filed against him, especially the number 1 case that you said is not even done yet. The RA 8050, the 8050. Rhea, that is your right to ask for. Rhea, Nina Bantoto, each and every one of you can visit FLM. If you need some support, if you need some financing for your lunch or whatsoever, you can call my driver in there. I'll pay for it. You have rights to visit your idol, Francis Leo Marcos. No one can condemn your rights. Sasabihin nila hindi ka relatives. Every friends can visit the friends. As long as you presented your identification, as long as you presented who you are, as long as you don't bring any weapons inside to their facility. So don't condemn. That is not right. Don't condemn the democracy. Every friend can visit the friends inside the cell, whichever jail you have. Hello, Ate Myra. Good afternoon here. Ate Myra, isa ka pa rin napakabait na tao. Alam ko may puso ka, maka-Diyos. Pero nakikita ko rito kay FLM. Pasensya na kung ako'y nakikita mo mas emotional. Pero sinasabi ko, maraming nananakot sa akin. Pero sasabihin ko rin sa inyo, yung mga nananakot sa akin, hindi ako pwedeng matakot. Lalo nyo akong pinatatapang. Hello, Ate Myra, kumusta? Hindi na tumatawag sa akin si Pastora, galit yata sa akin. Kumusta? So, yung gustong bumusita kay Francis Leo Marcos, you have rights. Rhea, I will assign you, please. Pumunta kayo sa MBI, bisitahin nyo si FLM. Kinukutsa ko yun ni Manuel Boy Meherada na wala man lang daw bumibisita sa inyo kay Francis Leo Marcos. Kahit 10 kayo, pumunta kayo 5 para hindi masyadong madami. Karapatan nyo yan dahil kayo ay mga kaibigan. Kaya kumari lang, kung gusto nyo makita ang inyong idol na si Francis Leo Marcos, bisitahin ninyo. Dahil ang mga kinukwento ni Manuel Boy Meherada, mamamatay na daw. Naka-oxygen daw. So if you are a friend of Francis Leo Marcos, you have right. You have rights to visit your friend. There is no such law that if you are the friend, you will not be able to visit your friend. And also, besides that one, Francis Leo Marcos is not a convicted criminal under to their custody.
he is not criminal without any verdict. Ay, okay lang. Okay lang Ate Myra. Okay lang yung mga nagagalit sa akin. Hindi naman ako natatakot sa mga nagagalit sa akin dahil bakit ako matatakot sa mga nagagalit sa akin? Tulad kayo, NBI, sasabihin ko uli, huwag niyong ikondena ang karapatang pantao na pwedeng dumalaw kay Mr. Francisco Leos kapag siya isang bilang kaibigan. Ang inyo lang naman requirement sa inyong NBI identification, identify who is this person. And you have the hours of visit time. Yun ang kinukwento ni Mejorada daw, payat na raw, hindi na raw nakakakain. Yun ang kinukwento ni Manuel Boy Mejorada dahil yun daw ang kanyang balita sa kanyang malapit na source na NBI. Ay sino yung NBI ang source? Bakit napapayagan nyo makakuha ng impormasyon? Si Manuel Boy Mejorada. Pero itong mga taga-suporta ni Francis Leo Marcos hindi makakuha ng impormasyon. Sabi ni Mejorada, mamamatay na raw. Man, I can't believe that. Panoorin niyo yung video ni Manuel Boy Mejorada. Pinangangalandakan na naman na si Francis Leo Marcos. Baka daw mamatay na. Nag-strike hunger daw. Ayaw daw kumain, sobra daw depressed. Hindi natin alam kung anong ginagawa sa kanya. Malay natin, hindi naman natin nakikita. Siyempre, talagang ano yan, yung I would not say anymore. Kaya hindi ko nga maintindihan, bakit nakikipagchismisan kayo sa Manuel Boy Mejorada na yan? Saan niya nakukuha ang information? Siyempre, sa loob ng NBI. Nasa loob lang naman ng NBI si Francis Leo Marcos. Di ba? Bakit nakakakuha ng information yan? So, the NBI lang ang nagbibigay. Alam nga niya, kinuha niya sa Kinuha niya yan doon sa kapitbahay niya. Kaya naman, hindi parehas. Huwag niyo ipangalandakan ang confidential information ng isang nasasakdal na hindi pa naman nabibigyan ng verdict as a convicted criminal. Yan, may kasabot sa loob ng NBI na si Mejorada. Kaya dapat maimbestigahan yan. Ako'y nananawagan kung sino man ang main director ng NBI, maging tao kayo. You degrade the NBI, National Bureau of Investigation. Bakit si Manuel Boy Mejorada nakakakuha ng impormasyon na si Francis Leo Marcos ay mamamatay na? Strike hunger, nasa video niya sa YouTube. Tapos kinukutsa ako ng mga tauhan ninyo kung sino man kayo. Huwag niyo akong takutin. Hindi ako natatakot kanino man. Pero huwag niyong kondenahin ang karapatang pantao. Dahil karapatan ng bawat kaibigan ni Francis Leo Marcos na siya ay madalaw sa kanyang kulungan. At inuulit ko ulit ito. There is a period of time of arraignment that the judge can see him to open the book of the case filed against him. I will ask the question again. What kind of judiciary system you have? There is always a trial court to do so. In the pursuance of his case, he should be heard in the court. And if he is convicted, so be it. But if he is not convicted, he can file the bail. Or if the case is dismissed, no prejudice dismissed. I read somewhere But if you condemn him inside your custody that he heard a piece of music and knew without telling him what's going on, or to his counsel, to me, that is not fair. flattery